Mga kumusta naman kayo mga tigidong? At ito naman ngayon ay bibigyan natin ng konting reaction yung bagong political ad ng dalawa, si Senator Amy Marcos at saka si VP Sara Inday Duterte sa kanyang pag-endorso. Ito, panoorin natin yung kanilang political ad kung ano ang masasabi natin. Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Ayun na nga, napanood na nga natin kanilang political ad. Para sa akin, okay naman. Magandang pagkagawa at mayroong meaning ang kanilang mga sinasabi. Ang sabi nga ni Inday Sara ay ang itim ang kulay ng bansa sa gutom at krimen. Nagluluksa na daw ang ating bansa. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit daw ang hindi kaalyansa. Parang may patama si Senator Amy Marcos naman yun dun sa kanyang sinasabi. Totoo na nga naman eh. Diba naalala ninyo nung 2022 election, diba mayroon nga tayong unity, mga wala pang siguro mga dalawang taon, isang taon lang sa pwesto yun, nag-uumpisa na silang ginagapag na nila si Inday Sara, kumbaga parang ginigipit. Binigyan nila ng confidential fund ng Kongreso, tapos ngayon sila naman nag-iimbestiga. Bakit ang tanong, bakit kay si Inday Sara lang confidential pa ng kanilang sinisilip? Bakit hindi lahat? Diba dapat lahat ang sinisilip? Sa itong pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy Marcos, siguro naman mayroon itong basbas kay former President Rodrigo Roa Duterte. Siguro naman, hindi naman siguro kikilo si Inday kung siya lang ang nag-decision nito. Siguro na pag-usapan ito mag-ama, pati yung mga pamilya, sila Basi at saka sila Pulong, siguro na pag-usapan nila na i-endorso si Amy Marcos. Di ba nga sabi nga ni Amy Marcos ba yun o si Inday Sara na ang kanilang pagkakaibigan ni Amy Marcos ay beyond the politics. So siguro nga yan nga. At sasabihin ng iba dyan na bakit kapatid mo si BBM, ito tinutukoy ko si Amy Marcos, bakit hindi mo masabi-sabihan si BBM? Diba nga nagkaroon nga ng pangyayari dahil si Inday Sara yata nagrereklamo na rin dahil nga gusto niya makausap yung kanyang tatay, hindi siya makalapit dahil nga may mga harang. Yung harang na yan ang PSG ba yun? O? Yung PSG nga, yung Presidential Security Group. Talagang hindi ka talaga makakalapit-lapit basta-basta sa presidente kapag siya ay nasa posisyon. Kaya ganoon. Siguro ganoon din nangyari kay Amy ngayon dahil may nahihirapan siyang makalapit or makausap ng masinsina yung kanyang kapatid dahil nga ayon sa kanya may mga harang daw. Yung harang na yun, siyempre yung mga PSG yun. Hindi kami basta-basta na lapitan mo siya. Siyempre, ang pinoprotekta na naman ng mga PSG na yung seguridad ng ating presidente. Kaya siguro ganun. Mukhang nagkakaroon na ng lamat yung magkapatid. Siyempre, yung kapatid napunta doon sa kabila. Sunod-sunuran na. Makikita naman natin na sunod-sunuran na si BBM sa sitwasyon ngayon. Tapos si Amy, doon pa rin siya sa mga Duterte. Siyempre nga, ang laki ng tulong ng mga Duterte sa mga Marcoses, di ba nga, si bukod tanging presidente lang ang nagpalibing, si Duterte lang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. Marami ng ilang presidente na nagdaan. Si Cory, Estrada, Gloria, Noynoy, apat na presidente na hindi na pailibing. At may umupo pang presidente na kamag-anak ng mga Marcos na si Ramos ay hindi pa rin naililibing sa mga bayani, sa libingan ng mga bayani. Siguro nga napipresyo si Duterte talaga may isang salita yan. Sabi niya nung nagkakampanya pa siya na payag siya ipalibing sa mga libingan ng mga bayani si former President Ferdinand Marcos Sr. Yun na nga, nangyari na nga. Kaya ito siguro itong pangyayari ngayon, kaya nakakagulat bakit na-endorso
kung tawagin na si Aimee ay si Mangga din daw eh. Kung ganun pa man, di iboboto ko si Aimee Marcos. Siyempre, yun ang pinakano ko eh, parang leader ko dahil pinaka-leader ko ay si BP Sara dahil yung ginusto niya, hindi kapag ganun pa rin mangyari at naloko pa rin siya dahil problema na ni Inday Sara yun na pagka niya inendorso na sabi nga nila eh, never against sa mga Marcoses eh. Siguro naman may pinag-usapan na silang dalawa na diba nga sabi ko nga kanina beyond the politics ang kanilang pagkakaibigan si Inday Sara at saka si Aimee Marcos. Kaya susunod, titingnan ulit natin kung anong mga susunod na kabanata, kung ano pa bang mangyayari. Ito ba'y mapapaganda sa samahan ng dalawa or may nagkukungwari lang dyan o may nanggagamit ulit. Kaya sundan ulit natin sa susunod. Kaya magmamatsag-matsag ulit tayo sa mga susunod na mga balita ng lumalabas. Thank you sa inyo. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, sana please subscribe, like lang at saka share okay na sa akin. Salamat sa inyong lahat.